ano ni sister, sa Canva, meron akong doon. Doon yung aking ibang lesson. But anyway, meron naman ako dito. So, we are now in the book of, we are now in chapter 8. Natapos na po natin chapter 7. Okay, chapter 8 na po tayo. This is, yan. Patungkol to sa pagbibigay. It talks about encouragement in giving, generously. Pag sinabing generous, ano yun, Brother Sandro? Pag pinag-uusapan natin yung generosity, ano yung nararapat? Okay. Sa mga kababaihan, pag sinabi natin generosity, ano yan? Sister Judith. Maluwag sa puso. Amen. Sino pa? Charmaine, generous. Para sa'yo, ano yung generous? Oh, yes. Para marinig siya ng buong mundo. Joke. Sige, okay lang. Magsalita ka. Maririnig ka. Okay. For me, Pastor, generosity is to have the heart of willingness to give. Yun, willingness to give. Okay. Puso na may willing na magbigay. Sa Kuwait naman, sa Kuwait. Brother Benji. Generous is yung Hindi po kayo marinig. maluwag. Pag nagbigay po, Pastor, ay maluwag sa puso. Maluwag sa puso. Sister Arlene Joy, ano yung mo sa Generosity is nagbibigay po ng may magandang loob. Ano daw po? Okay, maluwag sa puso. Okay. So, yun. So, chapter 8, siguro basahin ko sa inyo yung buong chapter. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Okay, ilan church yung nasa Macedonia? Marami sila, di ba? Pero ang most na binanggit lang dyan, yun, yung Berea, Thessalonica, Philippi. Pero marami yan sila. Okay. And I think, binanggit, yung sa awit na send the light, binanggit yung Macedonia. We have heard the Macedonian call today, send the light. Kasi one time, may yun sa vision sa Acts chapter 49 ata yung verse 10 or 9 na nagpakita kay Paul yung vision na may humihingi ng tulong ba, ang ganun. Okay, so yun. So verse 2, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy. 2 Corinthians chapter 8, please open your Bible. 2 Corinthians chapter 8. Verse 1 to 24 po yan. However, ulitin ko, verse number 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Pag sinabing abounded, nag-overflow. Okay, abundantly. And then yung liberality naman ay open heart
Like, same like ng generosity. Bukas ang puso, willing. Okay? Verse 3, for to their power, I bear record, yea, and beyond their power, they are willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God, insomuch that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all diligence and in your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. Yun sa verse 7 kasi, ito yung ini-encourage niya na parang maging mapagbiyaya din sila sa pagbibigay, katulad dun sa Macedonia. Verse number 9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that through his poverty might be rich. And herein I give my advice. For this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now, therefore, perform the doing of it, that is, there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. For I mean not that other men be eased and ye burdened. Verse number 14. But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. As it is written, he that had gathered much had nothing over, and he that had gathered little had no lack. But thanks be to God, which put the same earnest care in the heart of Titus for you. For indeed he accepted the exhortation, but being more forward of his own accord, he went unto you. Verse 18, and we have sent with him the brother, whose praise is in the gospel throughout all the churches. And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, declaration of your ready mind. Verse 20, avoiding this, that no man should blame us in this abundance, which is administered by us, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. And we have sent with them our brother, whom we have often times proved diligent in many things, pangatlong tao, unnamed, sa verse 22, but now much more diligent upon the great confidence which I have in you, whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper, concerning you, our brethren, be inquired of, they are in the messengers of the churches, and the glory of Christ, verse 24, and last, wherefore, show ye to them, and before the churches, the proof of your love and of your boasting on your behalf. Okay? So again, ito yung patungkol sa pagbibigay, at maraming mga Kristiyano hindi natuturuan sa pagbibigay. Maraming mga churches hindi nagtuturo ng pagbibigay. Marami akong kilalang mga pastor
mga fundamental na hindi sila nagtuturo ng giving. Okay? Kaya minsan, umaasa na lang sila sa support ng ibang Hindi naman masamang suportahan. Pero kung hindi mo tuturuan yung tao na magbigay, minsan, di ba? Ito, sabi ni Paul, merong, parang sa verse 9. Sa verse 8, sorry, I speak not by commandment, but by occasion of forwardness of others, to prove the sincerity of your love. Not to the point na meron kasing, I don't know kung narinig niyo niya, merong isang church na talagang ine-embarrass niya yung tao. Yung mga tine-check niya yun, ine-embarrass niya yung tao. Sandro, hindi ka nagbigay. Diba yan? Diba? Sasabihin, mamaya, parang may banta pa no? Mamaya ka sa akin, mga ganun ba? Ang hirap yun. Correct? Parang ikaw na yung Diyos nun, di ba? Parang parang sabi mo, pag hindi kayo nagbigay, di ba? Correct? Parang, tapos yung mga wordings na ginagamit niya, parang foul na eh. Okay? Hindi siya encouragement. Dinidegrade mo yung tao, ine-embarrass mo yung tao. Kaya sabi ni Paul, I speak not by commandment. Okay? Nagtuturo tayo, pero hindi tayo nananakot. Turo lang tayo. Magturo naman, hindi naman kinakailangan na sabihin, magturo tayo. So another key way for these believers to prepare for Paul's visit was to finish collecting the offering they promised for the poor saints in Jerusalem. May purpose si Paul. Okay? Para saan yung collection? Okay? For the poor saints. And pasalamat tayo, we have that privilege. We have now 20 missionaries sinusuportahan tayo. At sa very young age natin, we are still mission. But we are supporting 20 missionaries. Okay? Some of them locals and foreign. Okay? Yung hindi man natin kilala, yung missionary sa Africa, sino ba yun? Si Pastor Malakay Okari ng ewan ko kung Calvary Baptist Church sa Kenya. But sinusuportahan natin, hindi man ganun kalaki, at least nagiging part tayo ng kanilang needs, okay? And that is our privilege, magbigay. So Paul and his team were overseeing this offering from the large Gentile churches to which they were connected. Okay, actually itong yung Corinth Church, mayayaman to, di ba? Diba kung mayayaman o mayayabang, mga ganun, di ba? Kasi halos, kung banggitin ni Paul yung kailang preferences, sila ay matatalino, may mga kaya, correct? May mga business, mga business, yung mga member nila, mga businessman. So, talagang may kaya sila. Okay? So, chapter 8 and 9 remind us how important is to give to God's work and God's people. How to give, why to give, okay? How much to give, and how offerings we should be handled. This is an important key way to show God's grace working in our lives is to love, rejoice, earnestly serve, and care for others regardless of our own personal afflictions. Sino ba dito yung walang own personal affliction? Lahat tayo meron. Diba? Minsan naririnig ko si Marjorie, mga pangangailangan, diba? Pangangailangan natin, diba? Own afflictions, diba? Correct?
May mga pinaghahandaan tayo. Sino ba? Ano ba? Wala kang affliction. Wala. Di ka ba namumroblema sa pera? Si Charmaine. Di ba? Nangiti-ngiti lang si Charmaine, pero, di ba? Pero, syempre, di ba? Syempre, may pinaghahandaan tayo. Sister Judith, di ba? Regardless ng personal afflictions natin, actually, ito'y refer dun sa Thessalonica, sa Berea, regardless nung kailang sitwasyon, nandun yung kailang Brother Sandro, yung puso nilang magbigay. Regardless ng, di ba? Tama, binanggit ang moreover, brethren, we do you to it, the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse number 2, continuation, ito buong sentence siguro to sa verse 1 and 2. How that in great trial of affliction, the abundance of their joy, and their deep poverty abounded, di ba? Unto the riches of their liberality. So meaning, nagbibigay sila, the theme actually is that, by God's grace, give generously according to your means for honorable distribution. Bakit kaya binanggit yung honorable distribution? Actually, yung last context ay patungkol dun yan sa mga binibigyan, saka yung ilan yung taong sinend ni Paul. Yung una pinangalanan si Titus, the rest of two unnamed. Okay? But they are trusted men of Paul, of God. Okay? Sila ay fellow helper, fellow worker, fellow soldiers. Yan yung mga binabanggit ni Paul eh. Fellow helper, fellow worker, fellow servants. Okay? Tapos, messengers. So, yun. Ang masakit ito, hindi talaga nawawala-wala sa isip ko yung fellow spy, yung fellow spy. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa isip ko. No? Kung kasalanan nyo, patawarin ako ng Panginoon. Okay. Anyway, binanggit niya yung tatlong section. Give generously by God's grace. Give generously according to your means. Give for honorable distribution by trustworthy men. Diba, minsan may 2020 ba yun? Kasagsagan ng COVID. May nagplan, one of the men of, ang sabi niya, Pastor, ano kaya kung kolektahin natin yung mga offering ng ba? Kasi wala makapag-church eh. Hindi pumapasok yung pera sa Kasi di ba pinagbawalan tayo, even kahit nga dito sa St. Martin, hindi pwede yung bata, hindi pwede yung matanda, tapos may bilang lang yung kaya hindi na tayo nagtuloy sa St. Martin, may permit tayo dyan. Okay, diyan sa meron tayo sa lugar na halos ganito kalaki, naglalaman siya ng 50, tama? Na doon tayo nag-a-attend every Friday dati. May nagpanukala na ayaw ko ng pangalanan na sabi niya, why not, Pastor? Dalhin natin sa kanila yung offering, doon na ibibigay. Kasi hindi makalabas yung tao eh. At ang oras lang dati, kailangan 8 o'clock, wala nang 8 o'clock ng gabi, wala nang lalabas sa Okay? So, ibig sabihin, parang ginagawang ibig sabihin, yung parang mangungulekta, tapos i-distribute sa needs. So, which is, hindi naman talaga yon. Dapat dun sa church. Okay? Dadalhin yung, kaso nga, ang disadvantage, hindi nga makapag-church dahil sinisita lahat ng pulis. Na-stop rin sa hotel, nag-stop tayo sa hotel kasi nga, ang daming precautionary measures noong 2020. So, here, sa truth number 1 natin, verse 1 to 7, by God's grace, you can give generously. So, Paul wants them to know of an example that they should be like the churches of Macedonia. Okay, in verse 1. Kaya sabi ni Paul, moreover, sa Tagalog naman. Mag-Tagalog tayo. Okay, gusto ko makita yung kaso wala kasi dito sa eSword. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinapatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob
sa mga iglesia ng Macedonia. Okay? Binanggit niya dyan, ni Paul, we do you to wit. We do you to wit. Ibig sabihin, to know. Parang gusto niyang ipaalam sa kanila na nagbigay si Paul ng example ng churches na makapagbigay. Like sa Thessalonica, yung Church of Thessalonians, nandun yung kanilang paglilingkod sa chapter 1. Well, anyway, ipipreach ko naman siya sa susunod. Bibigyan ko lang kayo ng brief. Okay? Yung Church of Thessalonica, yung kanilang pananampalataya nagpapakita sa kanilang paglilingkod. Sabihin, their faith, their growing faith demonstrates to their service. Hindi lang siya halimbawa, I have faith, but most of the faith believers mention is that hindi na i-demonstrate sa iba. Na kung saan, to the point na si Paul, na yung Church of Thessalonians, sabihin, yung pag pinag-uusapan yung Church of Thessalonians, ang bangong pakinggan. Why? Because of their service. Diba? Di ba, anong pinakagusto niyong amuyin, yung mabaho o yung mabango? Mabango, of course. Amen? Of course, it depends on the preference of your Diba? Minsan, may ayaw ng masyadong mabango, ayaw ng may pabango, yung sweet, mild, may gusto yung, diba? Matapang, yung amoy ng mga Arabic, sa halo-halo eh. Pag mabango naman talaga, pero talagang nanunuot hanggang Pag pumasok ako sa mga bilihan ng yung mga pondura, siyempre, mga pumapasok dun, mga Arabo, naiiwan yung mga nila dun, di ba? Yung mga pabango nila. Kaya pagkalabas ko, para akong may sinasinus na sa sobrang tapang ng amoy. So, ibig sabihin, yung si Paul, yung binanggit niya, we do you to it, we want you to know. Okay? Paul give or mention Macedonia in verse 2, an example of being generous in giving. Okay? Kaya Paul wants them to know of God's grace given them to do in verse 2 to 5. How that in great trial of affliction, the abundance of their joy, 2 Corinthians chapter 8, and the poverty and the riches of their liberality. Ano ba? Yung parang sabi ni Paul sa Tagalog, kung paanong sa maraming pagsubok, sa kapighatian, pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan, at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ano ba? Ang pagbibigay, hindi yan nagbabase kung ano yung profession. Hindi na nagbabase. Doon sa kagandahang loob. Parang ganito. Ang pagtawag sa ministry, hindi dumidepende sa ability. Diba, minsan may mga galing siya, pwede yan sa ministry. Diba yung focus, appearance? No. It should be their spiritual growth. Hindi yung ability. Okay? Hindi ito ang dito sa verse 2, ang pamantayan ng pagbibigay ay ayon dun sa biyaya ng Diyos sa verse 1. Okay? Hindi dun sa sitwasyon nila. Tama mo, si Sandro, mayaman naman yun eh. Sama natin yun kasi pagkasama natin, lagi naglilibre ng karak yun eh. Diba? Correct? Hindi lang yun. Diba? Malaki yung sahod niya. Kaya minsan, alam nyo,
hindi ako nakabase doon. Kaya pagkakarak kami, hindi ko hinahayaan sila yung bubunot ng ako bubunot. Kahit na 5 dirham na ibibigay ko yun. Hindi, kasi ayaw kong isang araw aasa lang ako kay Marjorie na siya maglilibre, hindi. Diba? Hindi, si Paul, hindi siya nagbabase sa sitwasyon. Madalas, mga tao nagbabase sa sitwasyon. Actually, majority ng mga tao, pastor, ang basis ng kailang is situation. Ano yun yan? Para tuloy pumasok sa isip ko, I'm not attacking those churches na ang mga main concern nila yung mga engineers, doctors na inaakay nila sa church. Yung mga malalaking churches that you know. I know them, their history, how they influence those engineers. Kaya most ng kanilang church members, engineers, doctors. Okay? Kaya nga may away yan eh. Yung magkabilaan. Kasi alam ko, yung kanilang history. Ipinagkatiwala, nagbakasyon nagkaroon ng, ewan ko kung sabbatical leaves yun. Pinagkatiwala niya. And then later on, hindi na umaattend sa church yung mga engineers. Umaattend dun sa pinagkatiwalaan. Which is, that's wrong practice. Okay? He's basing on the situation. Here, ang pagbibigay, mga kapatid, una, is that according to God's grace. Okay? And second is that, okay, yung bang sa verse 2, though their situation is they are in deep poverty, but abounded under the riches of their liberality, yung kagandahang loob. Kapag maganda loob mo sa pagbibigay, mahirap ka o mayaman ka, pagbibigay ka. Okay? Nakakita na kayo ng church sa probinsya na linggo-linggo, mga magsasaka yun Ewan ko kung naobserba mo sa inyo, sa Mindanao, mga magsasaka, linggo-linggo yung magdadala, wala silang pera. Ang dinada nila, mga bunga ng kanilang, mga palanim. Pinya, langka, mangga, misa nga, manok eh. Kaya misa, maingay yung altar, kasi may manok dun. Pati nga, biik eh. Baboy. Pag papipreach yung pari, yung pastor, diba, ingay ng Tapos bunga ng yung kalabasa, upo. Nandun lahat yun. Yun yung ino-offer nila. Okay? Sa province, sa Manila, sa bandang cities, hindi ko na masyadong napapansin yung ganun. Pero pag sa mga probinsya, yung mga nagtuturo, kasi wala silang maibigay na pera. Siyempre, di magbigay sila dun sa anong gagawin naman ng pastor. Dadalhin sa palengke, pagkatapos yung kinabukasan, bebenta, kung ano yung dun na nakalagay yun sa offering. Okay? So ulitin ko, ang pinagbabasihan sa verse number 2, hindi yung sitwasyon. Okay? Kundi yung maluwag. Kaya ko kayo tinanong kanina, ano yung generosity? Maluwag sa puso. Okay? Actually, hindi nagbabase sa sitwasyon. Marami kang bayarin. Diba? Pero may commitment ka. Hindi ka magbabase dun sa bayarin mo. Yung commitment mo. Lahat naman tayo, maraming bayarin, diba? Si Jasmine, habang nagtatrabaho, nag-aaral, siyempre, siya na nagpapaaral sa sarili niya eh. Si yata, nagmamasteral ka ba? Diba? Short course. See? Habang nagtatrabaho, gusto niyang matagdagan yung kanyang skill. Correct? Amen? So, ganun ang ginagawa natin. Lahat ng mga pagkakataon pwede nating gawin, pero pagdating sa pagbibigay, hindi base sa sitwasyon. Diba? Brother Sandro, yung kahit na
may problema ka sa budget, pero pag tinitingnan mo kung paano naging mabuti ang Diyos sa iyo, yun yung ating basihan, hindi yung basihan natin. Mahirap lang kami. Sa bagay, sa probinsya, ganun, mahirap lang kami. Yung iba naman, hindi, kaya ko magbigay diyan kasi may kaya kami. Diba? Yung situational. Okay? So, the repeated root words or reason for their example is the word grace. Makikita niyo yung the word grace sa verse 1, verse 6, verse 7. Okay? But in great suffering, you can give generously by God's grace. Verse number 2, they gave even in a severe trial of affliction. Dalawang bagay led them to become generosity or generous. The abundance of their joy, that's number 1, probably referring to the joy of their salvation. Pag Sister Charmaine, ibig sabihin, kaya ka magbibigay, it is because God gave you first. Ano yung binigay niya? Buhay na walang hanggan. Actually, John chapter 3 verse 16 is, ano na yun eh? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Yun yung referring siguro dun sa the abundance of their joy, yung kaligtasan nila. Another point, no? Maging nga sa pag-awit eh. Diba? Napapansin nyo, tayong mga fundamentals, mga Baptist, lagi na lang nakikriticize tayo the way we sing because when we sing, parang hindi ligtas. Alam mo yun? Pero pag pumunta kayo sa Pentecostal, pati tenga nyo, aawit. Maniwala kayo. Minsan nakikriticize yung mga Baptists, those Baptists, when they sing, parang walang Holy Spirit na naglilid sa kanila. Samantalang itong mga charismatic church, born again churches, Pentecostal, every Sunday they are filled with the Holy Spirit. Amen. Dapat aawit tayo just because yung salvation natin drives us, our heart, to sing. Like Apostle Paul mentioned, okay, the abundance of their joy. Ulitin ko, yung joy of their salvation. Kaya sila nagbibigay. Hindi dahil kaya nila, hindi nila kaya, kundi the joy of their salvation. Anyway, lahat ng mga bagay na meron tayo sa Diyos, sa pag-aari ng Diyos yan, hindi natin pag-aari. We are just steward o taga-pamahala. Yung meron tayo ngayon, ability natin, talent natin, lakas natin, lahat yan. Family natin galing sa Diyos. Okay? Pangalawa, enter the poverty. The less you have, the more generous your giving is dapat. The less we have, the more generous our giving is. These two things lead to generosity. Itong bagay na ito. Heart of joy, condition of having little. Kaya nga isang halimbawa ng Panginoon, yung 2 mites, yung nagbigay yung widow, pina-observe ng Panginoon sa mga disciple. Paraphrase na lang to, no? O sino sa tingin ninyo ang nagbigay ng mas malubha? Yung mga mayayaman, nalatak lang, or yung widow na yun na yung buhay niya. Alam mo yun, 2 mites na yun. Sentimo na lang yun eh. Wala nang value. Yung ibinigay niya.
Okay? Doon, kung ikumpara doon sa mga nagbigay, ng mga mayayaman. Pero sa kanya, yun yung buhay niya. Okay? They gave what they were able to give and beyond what they were able. Verse 3, for their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Okay? By God's grace, we can voluntarily, eagerly give by first giving yourselves or ourselves. They gave voluntarily and eagerly, verse 3b. Binanggit niya dyan, they were willing of themselves. They gave willingly, willing of themselves, of their own accord. Verse 7, praying us, begging us, sabi ni Paul, with much entreaty and earnestness. I have just 10 minutes na lang pala. Okay? We would receive the gift for the favor of the fellowship of the ministering, sharing in serving the saints. So anyway, lahat ng mga ginagamit or pag halimbawa, may nangailangan, anong ginagawa natin? Tumutulong tayo. Like recently, yung ating church sa Pilipinas, meron tayong bahagi dun sa kanila. Yung ECBC, yung Emirates Christian Baptist Church sa Pampanga, nagpadala yung pastor natin because he knows their needs. They need. Okay? Ngayon, this coming next Sunday or 22, yung mission conference ng Bulacan, meron tayong part ulit doon. Kasi they raise budget. They wanted to, yung 90 pastors na attend doon, lahat yun bibigyan nila. Okay? Nag-ask ako sa inyo nung nakaraan, before Pastor Ben, that we will donate couple watch. For what? For the pastors and wives. We will show them yung kailang role na mahalaga yung ginagawa nila para hindi sila ma-discourage sa ministry. Marami na di-discourage sa ministry. You know that? Pastors and wives. Or even siguro yung pastor kaya niya pero yung family ng pastor, they were not able to bear the pressures that pastor had. Alam niyo yung problema, akala natin yung maraming mga pastor yun, yung buong family nila. Alam niyo, yun yung mga naunang mga pastor's kids, mga PK, ang problema nila, they were neglected, they are pressured. The expectations of the people around them. You know what happened to the sons of Eli? Yung expectation ng tao sa kanila, bakit yung kanyang dalawang anak na hindi sumunod sa pagiging priest na maayos? It is because not of Eli, maybe they have part, but the parts from the people around. They don't care about the priest, the pastor's family. Yun yung problema. Okay? Kaya, ganun ang ginagawa natin. We should to value the pastors and family para makapagpatuloy sila. We don't want someday, may mga ganun hindi niya naramdaman yung blessing ng pagiging anak ng pastor. At masakit yun. Kaya yun yung fellowship of the ministry, yung pag may bigayan, salamat tayo. O Sarja, meron ba kayong kooperasyon sa amin? O meron ba kayong tawag dito, contribution? Yes, magko-contribute kami. Pero hindi ko sinasabing ganito kalaki. Magko-contribute kami. A while ago, how many times they were asking me, Pastor, may contribution ba ang Mission na Sharjah sa ating anniversary sa Mother Church? Yes.
Yes. Kahit na hindi ko alam kung sino yung magkukumit. Yes lang ako. Akong wala man, edi magbibigay pa rin kami. Nagbigay na nga ako. As part of our, kasi fellowship yan of the ministering, sharing and serving the saints. Sino ba makikinabang doon? Yung mga attend, masishare ng gospel. Yung mga bisita. Okay? Yun ang ginagawa natin. Yung mga missionaries natin dyan. So, iyon ang bagay na ipinapaliwanag ni Pablo sa Church of Corinth. Una, hinalimbawa niya yung church sa Macedonia. Pangalawa, he is begging with much entreaty or earnestness sa verse number 4. Kasi binanggit niya praying. Another terms diyan, begging. Okay? Begging us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministerings to the saints. Hindi para kay Paul 'yon. Para doon sa saints. Actually, binanggit niya diyan yung sa Jerusalem. Okay? Yung mga mahihirap na mga kapatiran na saints sa lugar ng Jerusalem, di-distribute doon. Okay? At ang magdi-distribute, of course, yung mga apostle, church. Yung magdi-distribute. Hindi by of course, hindi naman natin tinatanggal yung pagtulong, pero kung, halimbawa, personal, pumunta sa akin si Sandro, pero pagka nakita, depende yun sa pangangailangan niya. Okay? Halimbawa, kailangan niya 10,000 o binigyan ko siya ng 100. Maghanap ka ngayon ng ilang tao na hihinga mo ng tulong. Wag lang mangutang. Diba? Kasi hindi natin pinopromote yung utang dito. Meron nga gusto mangutang sa akin, may papautang ko sa'yo. Diba? Pag-pray kita, manapa. Okay? Pero pag pautang, hindi natin pinopromote yung utang. Amen? So, verse number 5, mag-e-end ako dito. They gave voluntarily and eagerly by first giving themselves. Verse 5, they first gave themselves to the Lord. They also gave themselves to us by the will of the Lord. Yun, trust nila kay Paul. And we praise God for that. Itong church na binanggit ni Paul, sa verse number 5, anong church to? And this they did not as we hope, but first, para makapagbigay, gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Para ikaw ay magpagbigay sa biyaya ng Diyos, ibigay mo muna ang sarili mo. Bigay ka ng bigay, malayo naman yung, diba, yung mga ganun. Meron nagbibigay na wala yung puso niya sa ginagawa niya. Parang nagsalita ka ng I love you in words lang. Like, speaks louder than words. Action speaks louder than words. Maraming Kristiyanong, I love you, Lord. I love you, Lord, hanggang salita lang. Pero yung buhay, hindi binibigay. Itong church na binanggit ni Paul, do sila ay nakaranas ng may mga pagsubok sila, mahihirap sila, pero para sila magbigay, binigay mo na nila yung kanilang sarili. Okay? Bigay mo muna ang sarili mo, baka hindi mo pa binibigay sa Diyos ang sarili mo. Kaya minsan, may mga, bagamat nung kami nag-start magbigay, mag-asawa, una, syempre, masakit. Pero nagiging sistema na namin yun, na magbigay. Sistema na namin. Ibig sabihin, despite ng aming mga pinagdaanan namin, naging system namin yun. Kaya, nagigrieve ako pag wala akong ibinibigay. Ibig sabihin, nalulungkot ako. Kaya pag nagbibigay ako, pagpalain mo po ako, Panginoon, gusto ko magbigay eh. Kaya pag hindi ako nakapagbigay, parang ang lungkot ko. Okay? Kasi nga, yung system, nailagay ng Panginoon yung sistema sa amin.
sa buhay namin. At yun ang itinuturo ko din sa mga anak ko. Maging sistema nila. Kaya bago ko magtapos, kaya pag end of the month, pag wala pa akong binibigay sa kanilang allowance sila, Daddy, wala, magbibigay na, wala pa kami ibibigay. Stewardship nila. Okay? So, at their age, kahit hindi pa nila alam, makikita nila yun. Hindi, nung una, nag-start lang sila magbibigay, hindi, naintindihan ba nila yung pagbibigay? Hindi. Palagi pinapaunawa, anak, give it to the Lord. Kaya meron silang commitment eh. Susulat ko sa kanilang o ikaw magbigay. Kasi natututo. O naging sistema na, hanggang pagtanda, gano'n ang magtanda nila. Amen? At wag naman sanang maging wag maging parang showy lang. Anong showy? Magbigay na gano'n, parang mabigay. Diba? So, first, let us give ourselves to the Lord so then we can give generously by God's grace. Okay? So, kung wala na po, tapos na po tayo sa ating pong Sunday school, and our worship service will start at 10:30. And sad to say, I need to leave because I will go to Dubai. So, see you. Maybe, darating ako dito, maaabutan ko pa yung gospel service maybe. Okay, kasi nandun ako magtuturo ako up to gospel service doon sa Dubai. Alright, so let's pray then. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, salamat po sa opportunity you have given to us this morning. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, pagpapaalala mo. Bilang isang mananampalataya, we have, not this is to command us, but actually, it is it is a privilege to us to give. And it's a part of our gratefulness, or it is our gratefulness to you, to be thankful to you sa lahat ng mga ginawa mo, Panginoon Diyos. Dahil ikaw muna ang nagbigay ng iyong sarili sa amin. Kaya kung magbibigay po kami, ibibigay po muna namin ang sarili po namin. At hindi po kami magbabase sa pagbibigay dahil sa sitwasyon po namin. At kung magbibigay po kami, Panginoon, na may dapat maluwag sa puso po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na sa amin pong paglilingkod, sa amin pong pagpupuri sa iyo, sa amin pong pananambahan sa inyo, kalakip nito, Panginoon, yung amin pong pagbibigay. Una, sarili po namin, and the blessing that you bestowed to us, O God. That we should to return as part of our service and worship and praise to you, O Lord. Lord, be magnified, and may you bless the rest of our service, also the food that we are going to eat, the coffee, the bread. May you bless this, O Lord, na maging nourishment sa aming lupang pangatawan at pagpalain niyo po yung kamay na ganda ito. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay akin pong ibinabalik sa iyo sa tanyong pangalan po lamang ng inyong anak na si Jesu Cristo. Amen. By the way, Sister Sheila will be with us.